Okay, special episode 3165, 3166 at saka 3167. Maliban sa usaping pag-ibig, di ba yung gusto nating malaman kung meron ba tayong pera sa papasok na taon? Kung meron ba tayong aasahan na mga sakuna or whatever, di ba? May mga ganun. So, alamin natin at ito yung gagamitin natin para makita kung ano talaga yung mga meron, no, sa atin. It might be a blessing or probably a warning to each and everyone. So, yan. Kuha ulit tayo dito ng tatlo. Una. Ay, despair. Bakit ganito? Pangalawa. Main female. And pangatlo. Bakit? Ala, pathway, Diyos mio. It's all about love. Kalimitan, ibig sabihin nito, no, yung karamihan sa inyo ngayon, yan yung magiging kapalaran. So, may mga tao, no, na magiging desperado sa usaping pag-ibig. So, posible din na desperado kayo sa magiging desperado kayo or talunan kayo sa tatahakin yung landas, negosyo, relasyon, at kung mag-a-apply kayo ng trabaho abroad or kung ano man, wag nyo munang gawin ngayong Enero, no? I-transfer nyo sa February kasi hindi maganda. Ibig sabihin, negative yung mangyayari sa'yo. So, kung meron ka mga gagawing investment, huwag muna sa January, okay? Kasi may isang tao na posibleng magiging harang sa plano mo sa buhay. Na ito yung sana yung buhay na makakamtan mo, ito yung buhay na tatahakin mo patungo sa kalayaan or sa kasaganaan, kung ano man yung goals mo. Pero kung ito'y tungkol sa pag-ibig alone, no, ibig sabihin, pagpasok pa lang sa araw na ito, itong taong ito, nasaktan na. May bit-bit na siyang sama ng loob, galit, puot, at saka grabe naman ito. Yung parang pinagsisisihan niya mga desisyon niya sa sarili, no, dahil sa isang babae. So itong babaeng ito, no, kapag sinabi kasing main female, ibig sabihin asawa niya. So ibig sabihin yung nagbigay sa kanya ng matinding problema at suliranin sa buhay is asawa niya. And then, kung papansinin ninyo, sa likod nito, may sinasabing not hiring. Di ba? Ibig sabihin, hindi siya magkakaroon ng blessings sa araw na ito at sa buwan na ito. Bigo siya sa trabaho, siguro, bigo siya. Kung ito din sa relasyon, bigo din siya. And then, kung sa family naman ito, no, yung parang pakiramdam mo wala kang maaasahan, wala kang malalapitan. Kasi yung taong andi dito na dapat sanang lapitan mo is imbes na suportahan ka sa gusto mong plano, napupunta ka pa dito sana mapunta ka dito, hinaharangan niya. So, marami naman sa ganitong sitwasyon talaga Kahit sabihin natin ito'y mapababae, no? Kung ikaw naman yung tipo ng babae na nasaktan ikaw bago maghiwalay ang taon, yung lalaki naman ang iniisip mo or probably naging dahilan kung bakit naging malungkot ang New Year mo. 'Di ba? So, in general kasi, itong path na ito, may gusto akong tignan. Tignan natin yung baba ng deck na ito. Kung anong meron sa baba ng deck. No? And that will predict the future. O, tignan mo, it's judication. Ibig sabihin, darating ang panahon, no, haharap kayo
sa posible sa panghuhusga ng Diyos, ng pagkakataon, ng panahon na magkakaroon ikaw ng patas na laban or patas na usapin. Kung ikaw naman ay merong kaso sa korte, so ibig sabihin kung pakiramdam mo talo ka kasi yung kalaban mo is sa tingin mo mas may pera sa'yo, no? Huwag kang mawalan ng pag-asa dahil patas naman ng batas, lalong-lalo na siguro pagdating sa ebidensya. So kahit masikip or mahirap or matindi, no, yung daanan tungo sa liwanag or solusyon sa mga problema at suliranin mo sa buhay, wag lang bumitaw, 'di ba? You have to keep yourself confident at saka energetic and willful na kaya mo pang makamtan kahit siguro matagal na, 'di ba? And then sa likod nito tignan natin. 'Di ba? There is a child. So ibig sabihin itong taong ito, bababae or lalaki, nasa punto na ng desisyon na maghihiwalay. No? Dito sa baraha, lalaki ang gustong makipaghiwalay dito sa babae, 'di ba? Iniisip niya na humarap sa korte para sa legal separation or para siguro sa annulment or divorce or whatever, kasi nahihirapan siya sa loob niya kasi may involved na bata, no? So dito nyo makikita na yung sinasabi talaga ni universe is kahit kasal kayo, kahit may anak kayo, no? Kung tatanggalin ni universe ang harang sa daan mo, mapupunta ka talaga sa landas na dapat mong tahakin. Kasi hindi naman lahat, uulitin ko, hindi lahat ng ikinasal ay itinadhana, no? So, hindi naman lahat ng itinadhana ay sabay mamatay. Yung ibang itinadhana nauna, yung ibang itinadhana talaga, tatanda talaga sila, 'di ba? Hanggang dulo. Yung ibang namang itinadhana is panandalian lang. Kasi may mga dahilan yan. Yung iba, itinadhana lang silang magkasama ng 10 taon, 12 taon, ganito, ganyan. So, ito na yon. So, kung kayo sa buhay ninyo ngayon, no, nasa punto kayo na andito na desperado na kayo, lungkot na, yung hirap na kayo, 'di ba? Dahil sa ugali nito. Kalimitan siguro kapag ikaw yung husband, no, pagod ka na kakatrabaho kasi may salitang not hiring. So, ibig sabihin, siguro natanggal ikaw sa trabaho, or ayaw mo nang bumalik sa trabaho kasi maliit ang sahod. At yung tumatanggap ng pera mo, walang nagagawa or walang naibibigay sa anak kasi sinisiguro niya ang pansarili niyang pangangailangan para ma-maintain yung kagandahan niya, yung pagkasosyal niya, yung alta sosyedad. Kasi may mga taong ganun na ang hindi alam ng iba na yung ginagastos niya is budget na pala ng mga anak nila. And then it will be too late to realize na malaman ng nagtatrabaho na yung inaasahan niyang pera na iniipit para sa mga anak nila, wala na pala. And then nahaharap pa siya sa marami pang problema. So posible na sa pagpasok ng taong ito, yung pinaproblema niya is wala siyang trabaho, marami siyang bayaring utang. Tapos, yung iba kasi ganito kamalas na iniiwanan pa sila ng taong mahal nila. Kasi wala na silang pera, wala na silang maibibigay. Tapos, makakarinig ka pa ng mga masasakit na salita, 'di ba? So, gagawin lahat ni universe, lahat-lahat talaga ng factors para matanggal lang ito sa gitna. For this person to reach or to go sa journey niya. So, ito yung pinaka-delikado. Kung hindi kaya sa dasal, yung iba sa inyo baka sa barang, sa sumpa, sa kulam, at sa gayuma matanggal. Kaya yan yung pakaabangan nyo sa January 5 kung matamaan kayo. Okay? Happy New Year!